Pag-usapan natin po sakit sa baga, ano to, mga quote-unquote bad food sa lungs. Napakahalaga ng baga natin, lalo na dito sa Pilipinas. Papakita ko po sa inyo yung mga dapat bawasan para healthy ang baga, yung mga dapat kainin para healthy ang baga, at paano papalabasin yung plema. Paano dadami oxygen sa dugo, lalo na kung may sakit na kayo sa baga. Later sa dulo, ikukwento ko. Ito muna mga pagkaing dapat iwasan, lalo na kung may sakit tayo sa baga. 5 po lahat to Pero basically, processed meats, yung mga salami, ham, salt, fried foods, 3 to sa 5 dapat bawasan o iwasan. Number 1, salty foods. Kasi pag maalat ang kinakain natin, magpo-fluid retention tayo. Mas magmamanas. Mas maraming tubig maiwan sa katawan, more maha-high blood, more magkakasakit sa puso. At pag maraming tubig sa katawan, mas hinihingal. Kaya kung may sakit ka sa baga, tapos may fluid retention, maalat, pwedeng makalala. Kaya dapat bawasan yung alat, mga 300 milligrams lang per day. Diba? Palitan yung nilalagay ninyo. Dairy products, nakakagulat, milk products. May konting pag-aaral nagsasabi na pag puro milk or milk products, ice cream, ang kakainin mo, napaparami yung plema. Okay? Nakakadagdag ng phlegm and mucus production. Depende po sa inyo. Kung wala ka naman sakit sa baga, healthy ka, pwede ka kumain ng gatas. Pero kung ang problema mo ay emphysema, nahirapan huminga, o smoker's cough, laging may plema, tingnan nyo lang, baka lalong dumami yung plema nyo sa dairy products. Marami namang alternative na ibang milk. Number 3, processed meats. Yung ganito. Diba? Mga preservatives, processed meats, sari-sari. Nakikita nyo yan, nabibili natin. Ang problema po kasi, kailangan siya i-preserve. Kaya meron siyang nitrates para tumagal ang buhay. Tsaka nilalagyan ng coloring, may kulay. So, pag may nitrates, alam nyo naman ang nitrates, may pag-aaral na po yan, mukhang nakakataas ng cancer risk. Bukod po sa cancer risk, tumataas din yung COPD-related hospital admissions. Mas nagkakasakit yung mga may sakit sa baga pag kumakain ng marami nito. Pili na lang kayo nung mga walang preservative added o nakalagay na no nitrates added. Number 4, soft drinks, di ba? Ano problema sa soft drink? Unang-una po, masyado matamis, di ba? Masyado matamis, mataas sa sugar, nakakataba. Anything na nagpapataba sa atin, tapos mahina na yung baga mo, mahirapan yung baga mo, di ba? Kailangan niyan dalhin yung buong katawan, kailangan mas maraming oxygen. Isa pa sa soft drinks, carbonated, mabula. Kaya nga masarap ang soft drinks, di ba? Carbonated, yung bula. Yun ang nakakasatisfy. Ang problema, yung bula na yan, pupunta sa tiyan. So, makabag ka, nagbo-burp ka, makabag. At pag makabag tayo, o gassy ang tiyan, mas hirap huminga. Di ba? Ayaw niyo yun, Tsaka isa pa, pag gassy ang tiyan, masakit ang tiyan, nagloloko din yung tibok ng puso. Mapapansin nyo, may reflex yan yung stomach, heart reflex. Hindi mas bumibilis ang heartbeat, nagpapalpitate, kumakabag ang tiyan, at nahirapan din huminga. Kaya iwas tayo dito, nakakataba pa. Pritong pagkain, mataas sa cholesterol, nagkokos din ng bloating. Pag oily ang kinain natin, mas matagal na nananatili sa tiyan natin yun 4 hours or more. So, lagi kang busog, laging may kabag, kaya nahihirapan din huminga. Gusto mo, relax ang tiyan mo para maganda paghinga mo. So, itong 5 ang babawasan natin o iingatan kung may sakit sa baga. Tapos, mas gusto mo, small frequent meals, 5 to 6 small meals. Sabihin, pa konti-konti ang kain, pero mas madalas. Kasi kung ibibigla mo sa tanghali, 3 platong kanin, pag nabusog ka masyado, bloated ka masyado, hirap din huminga. Hingal. Hihingalin po kayo. Kaya konti-konti lang. Kasi mahina na yung katawan Kulang na yung oxygen, may sira na yung baga, may plema na Pag uupo, kailangan nakataas. Yan, relax. Pagkakain, konting lakad para makatulong sa digestion, di ba? Avoid foods na nagpapahangin o gassy sa tiyan natin.
So, yun po yung mga bawal na iiwasan. Ito naman yung mga makakatulong sa baga. Okay, itong 10 pagkain, tingnan nyo maigi ha. Karamihan dito, ang ganda ng kulay. Either bright yellow, bright red, bright orange. Yan ang ginawa ng Diyos. Mas makulay, mas maraming secret na chemical na nasa loob. Parang ito, luyang dilaw, turmeric. Meron siyang curcumin na nakakatulong sa mga smoker, mga naninigarilyo, malaking tulong to sa inyo. Gaganda lang function nyo kasi yung sigarilyo nakakasira ng baga. So pag smoker ka, mas malaki benefit mo dito. Kasi mas may improve yung nasisirang baga. Pag hindi kayo smoker, pwede rin. Pero hindi naman sira baga mo. So kumain ka o hindi, okay lang. Pero pag naninigarilyo, mas may tulong to. Sa mga studies kasi, kino-compare nila smoker tsaka non-smoker. Mas gusto nila gawin sa smoker kasi sira nga yung baga, mas hirap huminga yung mga naninigarilyo, mas maganda resulta. Pag meron kang binigay na healthy, mas maganda yung resulta, mas nag-i-improve. Garlic, bawang. Okay, bawang. Pwede sa cholesterol, pwede pampababa konti ng blood pressure, pero nakaka-protect din ng lungs. Iwas lang cancer, may tulong sa asthma, bronchitis, at ibang sakit sa baga. Luya. Okay? May antiviral properties, anti-inflammatory sa labat. Maganda rin sa boses natin. Kung namamaos tayo, huwag lang masyadong matapang para hindi masakit sa tiyan. Kamatis, di ba? Very bright orange, bright red. Napakaganda po. Sa ganda ng kulay, ang daming lycopene, ang daming vitamin C. Para sa akin, mas okay na yung kamatis. Ketchup kasi okay naman, medyo maalat lang. Kahit tomato sauce, mas maalat. Ito, less salt ito. Vitamin C, lycopene, antioxidant, nakakabawas ng pamamaga sa lungs. Pwedeng makareduce ng pagkamatay sa taong may chronic obstructive pulmonary disease. Hindi naman talaga 100% yung pag-aaral, pero wala namang masama pag ito ang kakainin nyo kumpara doon sa kabila. Kita nyo, bright orange, kalabasa. Okay? Sa ganda ng kulay niya, marami siyang carotenoids, beta-carotene, lutein, zeaxanthin, antioxidant din. Tulad ng sinabi ko, yung pag-aaral nila sa smoker, oh. Ang mga smoker, bagsak ang carotenoid sa katawan. Kulang sila sa antioxidant, kaya dito sila lalakas. Pero pinakamaganda, tigil nyo na yung sigarilyo. Mas mabilis pa lumakas. Beans, mongo, garbanzos can preserve lung function, protects against lung cancer and COPD. Ang dami niyang healthy na nutrient, magnesium, iron, copper, potassium. Very healthy po. Huwag matakot sa gouty arthritis. Okay lang po yan. Sinabi na ng rheumatologist. Ang nakaka-gout, karne, laman loob, tsaka alak. Ito hindi po. Dilis at isda, omega-3 fatty acids, di ba? Meron pa siyang selenium, calcium. Isda may calcium, para sa buto. Omega-3 para sa puso, pero maganda rin sa hika at COPD. Yung kumakain ng maraming omega-3 fats, kahit fish oil supplement, less ang atake sa mga atake sa lung problems, hika at COPD. Mas hindi inaatake. Kasama na rin yung mga fatty fish, mga bangus, tilapia, sardinas, salmon. Mansanas po, sobra ganda. Okay? Meron siyang antioxidant na quercetin, an apple a day. An apple a day, reduce risk for lung problems. Mas hindi nasisira ang baga, reduce lung decline and lung damage caused by smoking. So, pag yung mister nyo naninigarilyo, matigas ang ulo, bigyan nyo sang mansanas araw-araw. Baka mabawasan konti ang pinsala ng sigarilyo. Okay? Apple intake has been linked to lower risk of asthma and lung cancer. Marami kasi talagang healthy dito. Hugasan lang maigi yung balat. And lastly, sabi ko, ang ganda ng kulay. Sobra po daming vitamin C ito. Antioxidant. Napakaganda. Tapos, pag ganyan, may plema, dapat deep breathing lang tayo. Yan, maraming technique sa deep breathing. Upo, maganda, hinga malalim.
Pigil, hinga, yung talagang todo hinga. Pigil, 4 seconds, tapos exhale, dahan-dahan. Ito para sa healthy na tao. Gawin lang, 2 minutes, 3 minutes. Sa tahimik na lugar, very relaxing, pampababa ng blood pressure, maganda sa baga. Pwede switch, maganda po ang paghinga sa ilong kaysa sa bibig kasi nakaka-produce ng nitrous oxide yung katawan. So, hinga malalim. Right nostril muna. Labasan right, tapos sa left. Alternate sides para malaman din kung barado yung ilong nyo. Minsan kasi may isang ilong mas barado eh. Lalo na may allergic rhinitis. Ito naman para sa may sakit sa baga. Kung meron kayong sakit sa baga, COPD, emphysema, hirap huminga, ito po maganda sa inyo talaga. May TB. O yan, marami. Hinga malalim sa ilong. Purse yung lip para ka nagbo-blow sa straw. Tapos, pag purse yung lip, doon kayo mag-exhale. Dahan-dahan ang exhale. Ang secret dito, pag exhale mo, tagalan mo ng 5 seconds o 8 seconds kung kaya mo. Mabagal ang pag-exhale. Bakit gusto natin mabagal? Ibig sabihin, pag expand ng lungs mo, so dyan na, magpapalit na yung oxygen, carbon dioxide. Huwag kang mag-exhale agad. Pag nag-exhale ka agad, magsasara lang yung mga alveoli mo. Sayang. Diba? So, walang air exchange. Lalo na sa emphysema, may sira na yung baga. Sa TB, konti na lang gumagana sa baga mo kung maraming may TB. So paghinga, dahan-dahan na exhale para hindi magko-collapse yung lungs. Mas mataas yung oxygen sa katawan. Mas matagal yung air exchange. Yan po sikreto. Actually, yung mga talagang malalang case ng COPD, sila na mismo gagawa nito eh. Uupo na sila, tapos nakaharap na yung katawan nila, yung kamay nila nasa tuhod na, ganyan. O nakahawak sila sa silya, tapos paghinga nila, pag-exhale nila, naka-purse lip na sila. Kusa nila ginagawa, kahit di mo tinuturuan. Paano, ito lang yung paghinga na nakakaginhawa sa kanila. Kung hindi, mag-oxygen ka na sa ilong. Diba? Yun ang problema. Kasi nga, bakit nasisira baga? Sigarilyo, air pollution, o yung mga infection sa baga. Purse lip breathing. Isa pa, dagdag tulong, imbis na humihinga tayo sa using the chest muscle, gamitin natin yung tiyan. Meron kasing diaphragm tayo, yung diaphragm. Sa mga singers, alam yan, diaphragm. So, hinga malalim. Paghinga, isang kamay na sa tiyan. Pwede nakahiga o pwede nakaupo. Isang kamay na sa tiyan. Paghinga po malalim, ang tiyan dapat lalaki. Lumalaki tiyan ko, palakihin ng tiyan, pigil, purse lip. Bakit mahalaga yung paglaki ng tiyan? Pag lumalaki ang tiyan, habang humihinga talaga tayo, talagang pilitin yung mag-expand, bumababa yung diaphragm, mas malaki yung hatak ng oxygen sa baga. I think, hindi ko alam, mga 20-30% more oxygen eh. Diaphragmatic breathing. Kaya nga singer, di ba? Pag diaphragm, ganda ng boses, di ba? Parang tambol. Yan, di ba? Tambol. Pero pag tayo, nasal voice lang, mas pangit yung boses. Diaphragmatic breathing, purse lip breathing, more oxygen, tuloy-tuloy deep breathing, pigil, exhale, mas matagal, deep, tsaka mabagal na breathing, relax lang para hindi magloko yung puso. And lastly, pag may plema, nangangati, ang secret, ganito paglabas ng plema. Upo lang, hinga muna malalim, pwede kayo huminga ng mga 30 seconds to 1 minute, deep breathing. Mangyayari, aakyat yung plema. Okay? Pag umakyat na yung plema, pwede mo dagdagan ng tulong, itap-tap mo dito, o may minsan naka-side view, dagdag tulong, o iba nagsusuob, wala nang masama, dagdag tulong. Pero pag nakahinga kayo, lalabas na yung plema, imbis na isang malakas na ubo, ang gawin nyo, pa konti-konti. Pag uubo na kayo, 3 mahina, pwedeng ha-ha-ha, o kaya ang tinawag na half-cough technique. Or pwede pag uubo, 3 mahina lang.
Konting pigil sa singit, baka lumabas yung lus-lus eh. Ganun lang, 3. Huwag yung isang malakas kasi hindi rin lalabas eh. Kasi inakyat mo yung plema, gusto mo parang tinutulak siya palabas. Yan ang half cough technique, pang COPD, pang mucus, pang build-up. Yan ang ginagawa. Okay? Clean your lungs, tigil sigarilyo, iwas air pollution. Yung mga healthy foods, pinakita na natin. Ano, half cough technique, oh. Ang ganda po. Oh. Hinga, inhale sa ilong, half cough, nakahawak pa sa tiyan, no? Para hindi magluslus. Ayan, no? Ayan, no? Napakaganda. Sa elderly na may sakit sa baga. Meron ding technique, nilalabas yung plema. Maganda to, Doc Lisa. Oh. Yung dadapa, hihiga sa right, hihiga sa left. Ito nga, may paunan-unan pa. Ito kasi talaga pang COPD to. Kasi pag sira talaga yung baga, para siya sa, di ba may kalye na bako-bako? Bako-bako yung kalye. Bawat ulan, may tubig, di ba? Laging may potholes. Ganyan din yung baga natin. Dahil sa sigarilyo, dahil sa infection, dahil sa TB, nasisira yung baga natin. May uka na yung baga. Kaya lagi nang may plemang madilaw. Pagising sa umaga, may plema. So, ang ginagawa natin, para lumabas yung mga plema, yung tubig dun sa pothole sa baga, hihiga mo na 2 minutes, ganyan, 1 to 2 minutes, kakaliwa, 2 minutes, kakanan, 2 minutes. Pag upo, sabay labas ng plema. Mahirap umubo pag nakahiga. Ito lang, pinapaakyat mo lang yung plema, no? Nilalabas mo. Pag ganito, yung plema dito matatanggal. Pag ganito position, yung plema dito. Maraming lobes kasi ang baga. Pag nakaside, yung plema dito. Ito naman yung plema. So, nilalabas mo lahat ng plema. Sa bata, tinatap pa pag pampalabas ng plema yan. Sa harap, sa likod. Gusto nyo magsuob, wala nang problema. O, dagdag tulong lang. Para lang siyang nebulizer. Okay? Kaya dapat itigil ng paninigarilyo. Pag titigil nyo paninigarilyo nyo, within 1 day, 2 days, gaganda na yung panlasa nyo, pang-amoy. Within 2 weeks, gaganda na circulation nyo. Mawawala na yung withdrawal symptoms in 1 month. In 1 year, halos babalik na konti yung lakas ng baga mo. Within 5 years, mas hindi ka na ma-heart attack. Pero syempre, kumpara sa hindi naninigarilyo, mas panalo pa rin yun. Ibig sabihin, within 1 year, babalik na konti yung lung function mo. Okay? Saan po nakatulong tong video natin? Pampalakas ng baga, kompletong tips. God bless po.